3 days later. Good morning. Welcome dito sa ating pinagtatambayan. Dito lang yan sa ating vlog. At magkukwentuhan tayo. Mag-usap-usap tayo about sa mga nararanasan natin. Uli, ako si Kuya Arvin, isang prevention specialist, isang tulad nyo na merong karamdaman. Ang advokasya ko, makatulong sa lahat ng mga may problemang pangkalusugan, lalong-lalo na yung may acid reflux o yung GERD, tsaka yung kinakapitan ng anxiety at tsaka depression. Prevention is better than cure. Yan lagi natin tatandaan. At walang ibang makakatulong sa ating problema kundi tayo, sarili natin. Dahil tayo ang may control sa lahat ng function ng katawan natin. Yan po lagi natin tatandaan, mga kaibigan. Shoutout ko si Jun Cabral. Si Sir Jun, matagal ko na itong follower. At sa tagal lang yun, hanggang ngayon, nakatutok pa rin sa mga kwentuhan. Tsaka si Leonardo Junior Artosa. Ayan, nakaraang vlog natin, ang napag-usapan natin about sa low acid. Low acid is ang problemang pangkalusugan na hindi natin minsan napapag-ukulan ng panahon. Minsan nakakala natin na ang acid reflux o ang GERD ay isang condition lang ng pag-acid reflux o pag hyperacidity. Hindi natin alam na meron tayong tinatawag pang low acid at yan yung napagkwentuhan natin nung nakaraang video. Ang low acid ay nakakadagdag problema sa ating kalusugan dahil nga doon sa kulang natin na kaalaman. Ginagamot natin ng low acid sa maling pamamaraan. Yan yung sad na nangyayari sa atin na nagiging dahilan siya ng pagtagal ng GERD at paglala ng anxiety na uwi tayo sa depression. Si Sir Leonardo, nag-comment siya dun sa sa ating vlog dun sa low acid. Paano daw ba malalaman kung low acid? Yun nga mga kaibigan, yung kwento kong yun, para magkaroon ng idea yung mga kaibigan natin na wag nating laging wag natin laging iisipin na ang problema ng GERD ay hyperacidity lang. Kailangan inaaral natin yung ating kondisyon. For my experience, yan din yung isa sa mga nagpahirap sa akin. Kala ko simpleng pananakit ng tiyan ay GERD na yon at yung GERD hyperacidity lang. Di pala. Pero pala tayong low acid. Dahil nga nabigyan tayo ng gamot, hindi sa bawat pagkakaroon natin ng problema pang digestion, lalapit tayo sa mga doktor natin.
Actually, ang ginagawa natin kung ano yung gamot na ibinigay sa atin ng ating doktor sa hyperacidity, yun na rin yung iinumin nating gamot para sa lahat na problemang nararanasan natin sa ating digestive system na sakit. Di natin alam, nagbago na pala. Kaya inom natin ng gamot para sa hyperacidity, bumaba na siya ng bumaba. Ang problema, yung sintomas, may kaparehas na sintomas sa hyperacidity. Yung mababang asido, halos may parehas na sintomas o sign. Yun yung naging problema ng karamihan dito o baka lahat. Kasi ako, naging problema ko din yan. Para sa mga nakakaranas ng low acid at hindi nila alam kung ano yung low acid, ganito lang mga kaibigan. Kapag ang ating nararanasan parang kumukulo, kapag kumain tayo, parang mabigat sa tiyan natin, tinatawag natin bloated. Hindi mabobloated ang ating tiyan kung acid yung laman, kung mataas yung acid. Ang mararamdaman natin pag mataas ang acid, mahapdi. Kumain ka o hindi kumain, mahapdi. Ganito pag kumain ka, mahapdi kasi minsan nandun na yung acid. Manipis dahil sa acid, kaya mahapdi. Dahil sa acid, yung nagkaroon na ng barit ang ating tiyan. Pero hindi lahat kasi pwede din yung low acid, mahapdi na rin kapag sa low acid lang kapag humapdi, ibig sabihin matagal ka ng low acid. Nagkaroon na ng problema yung stomach mo, yung iyong mga lining kasi dahil doon sa bacteria. Katulad ng H. pylori bacteria, nabubuhay ang H. pylori bacteria kapag low acid. Dahil ang acid natin, sabi ko nga doon sa nakaraang vlog, nagiging pamuksa sa mga bacteria na naandun sa ating tiyan o sumasama sa pagkain na napupunta sa tiyan. Dahil sa init nito, hindi nabubuhay ang bacteria, napapatay nila. Ngayon, kapag low acid na siya, kaya na ng resistance ng bacteria na mamuhay sa loob ng ating stomach. Kaya mangangainan sila doon hanggang sa magkaroon ng barit at magkaroon ng ulcer. Yan. Pero sa mabilisan na limbawa, atake na hindi ka naman nag-bloated nung una o bigla na lang isang araw kumain ka, mahapdi yung tiyan mo, pwedeng trigger yung mahina resistensya mo ng araw na yon, kumain ka ng trigger para sa acid reflux, magti-trigger siya. Ibig sabihin, mataas yung acid mo. Mahapdi. Pag kumain ka, mahapdi. Kahit na wala kang ulcer, kahit na wala kang barit, kasi kapag katulad nating may GERD, hindi yan kasing kapal, hindi yan kasing tibay nung dati kasi nababad na siya dati pa sa acid. Mahapdi talaga siya. Magutom at saka mabusog, mahapdi. Kaya isa yun sa sign na low acid ka, na hyperacidity ka. Tungkol doon sa kung paano malalaman kung low acid at saka hyperacidity ka, may nabasa ako sa comment, hindi ko na lang makita na patong-patungan na kasi sa dami ko ng video, may 1,000 na ata to. May nabasa ako dati na ganong comment, meron daw instrument ba o nabibiling something kung ano ba yon na para malaman mo ang condition ng pH level mo. Ako kasi hindi ako nakagamit, hindi ko alam yun. Yung mga kaibigan natin na nakagamit noon,
paki-comment dito para at least maging aware kaming lahat na ako mismo at saka yung ibang nanonood dito maging aware sa gamit na yon para at least pag may pagkakataon at may pera, makabili din ako para ma-check ko din yung pH level ko kung ano. Akala ko sa sa paghahalaman may instrument na pantest sa pH level sa mga lupa. Doon meron. Pero doon sa tao, hindi ko alam. Nabasa ko din yan dati. Ano na lang po, comment na lang dito. Yan, nasa usapang comment na rin lang. Syempre, yun na nga, mag-comment kayo. Tapos mag-subscribe po kayo dito sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos, syempre, kung gusto nyo yung kwentuhan natin dito, paki-share po sa mga kaibigan nyo. At syempre, hinahangad ko din yan. Hindi lang po sa kumita ako dahil hindi naman gaanong kalakasan talaga itong channel para kumita. Ang hangad ko lang din po sa pagdami ng followers, marami po makapanood, marami po yung ma-share, mabigyan ko ng sharing para sa kalusugan. Siyempre kung kayo nga, kung nagustuhan nyo to, dapat mapanood ng iba. Kasi yun lang din naman yung hangad ko, ang makapag-share. Ito kasing channel na ito, talaga to, advocacy ako. Kasi nahirapan ako sa sakit na gusto ko, makapag-share ako dahil sobrang hirap talaga yung nararanasan ko dati. Na alam ko na ganun din kayo. Sobrang hirap din. Tapos balik tayo sa kwentuhan, nasabi ko yung isang paraan paano malalamang hyperacidity ka, sa low acid nga, bloated ka agad. Pag kumain ka, bloated, ramdam mo, busog ka, tapos ramdam mo minsan may pagkulo. Minsan pakinig mo yung kulo ng tiyan mo umaatungal yung tiyan mo, yung sikmura mo. Parang may tubig siya na may hangin. Tapos yun nga, nautot ka, nadidighay ka lagi. Tapos yung dighay mo minsan, para lumalampas yung yung bula-bula, yung hangin parang umaabot hanggang sa ulo. Tapos minsan sumasakit na nga yung ulo mo. Masakit dito na hangin ang laman. Yan yung isa sa pakiramdam ng low acid. Yun, tapos iinuman mo pa ng antacid, di lalo na tatagal. Yung pangapagkulong yun, pag paghahangin, isang dahilan niya nung pagpiperment ng pagkain natin sa loob ng tiyan. Kasi nga hindi siya natutunaw, napiperment siya. Minsan nga, naglalagay tayo ng mansanilya kasi kinakabag na yung natin, yung hinahangin tayo, kinakabag na tayo para mailabas. May special effect ang mansanilya para sa paghahangin kinasanayan na mula nung bata tayo hanggang sa panahon na tumanda tayo, pwede pa naman tayo maglagay ng mansanilya. Minsan mapapansin mo pag umuutot ka, dumudumi ka, mainit yung dumi mo kasi dahil doon sa fermentation. Minsan ang iniisip natin, ako na-vlog ko din to dati. Sabi ko tuwing acidic ako, umiinit yung dumi. Kaya ito pala iniinom ko nag-agahan ako. Siyempre minsan sa agahan di may iwasan na may prito, may ganun. O kaya, yung breakfast mo, instant minsan, yung halimbawa hotdog, bawal yan. Sa lahat ng kalusugan, bawal yan Matagal tunawin yung mga may preservative, saka bawal talaga sa atin. Para madaling matunaw, nagmi-minty ako. Minty. Yan. Minty. Isang pamamaraan para matulungan yung digestive system na
mag-function. Kasi nga, yung taong may GERD, ano siya, hindi na regular yung digestive system. Kailangan may tulong na tayo. Kapag hindi natin tinulungan yung ating katawan, ito nga sinasabi ko, dapat may karunungan tayo sa nangyayari sa ating katawan. Ang ginagawa kasi natin, maasa tayo sa gamot, maasa tayo sa doktor, na pag binigyan tayo ng doktor ng gamot, yung gamot na binigay sa atin, halos gusto natin gawin pang habang buhay na maintenance. Hindi pa pwede mag-maintenance tayo ng gamot kasi babagsak ang kalusugan natin. May side effect ang mga gamot. Lagi natin tatandaan. Bakit kailangan ng tea? Kung natatandaan nyo yung aking channel, TTV. Ito. Pero hindi nawawala yung TTV nito. Kaya kapag nagko-comment ako, lumalabas TTV. Kasi yan ang isa sa mga nakatulong sa akin. Yung mga tsa. Kaya pag nagko-comment ako, pagka sumasagot ako sa mga comment nyo, pag nag-comment din ako, lumalabas na pangalan ko, hindi Acid TV, Acid PH vlog. Ang lumalabas ay TTV. Kasi nakakapit itong channel na ito sa TTV. Dapat ito isang pamamaraan to para mabawasan yung pagbo-bloated. Itong tamang-tama pala. Nag-chacha ako, nakita nyo. Yan yung isa sa sagot. Tapos, syempre, pag hindi mo pa kabisado at sa tingin mo low acid ka, nagbo-bloated ka, hindi ka natutunawan, isang guni mo sa doktor. Doktor pa rin ang tamang tao na magbibigay sa iyo ng tamang impormasyon. Kami bilang sinishare ko lang yung mga karanasan ko. Tapos, ang focus ko talaga, prevention. Ang prevention, maalagaan yung sistema ng katawan natin laban sa mga karamdaman. Yan na nga yung mga ginagawa ko minsan, nag-cha-cha, yung ganyan. Bakit? Inuunahan natin yung ating magiging problema. Dapat hindi na siya maging problema. Dapat may harang na siya. Ganun yun sa kalusugan natin. Dapat tama yung prevention, yung pangharang. Dahil kung hindi tama yung pangharang, kaya kailangan kasi ikaw mismong may katawan, may alam ka. Kasi minsan, tama para sa akin yung prevention ginagawa ko. Halimbawa, ito. Itong tiya. Sa akin, subuko na to. Okay sa akin. Ngayon, mga kaibigan, kung ikaw ang gagawan to, susubukan mo muna sa maliit na bagay. Halimbawa, huwag kang bibili ng isang paketeng tiya. Bakit? Baka mamaya, hindi okay sa'yo. Baka mamaya, may ibang side effect. Bakit nagkakaroon ng ibang side effect? Baka mamaya, meron kang problema hindi mo alam. Na trigger siya. Ganun. Kaya yung iba nagtataka, bakit katulad ng apple cider vinegar sa GERD? Doon sa iba okay, sa iba hindi. Kasi meron minsan problemang pangkalusugan na iba yung isang tao doon sa isang tao. Yung isa okay sa kanya, yung isa hindi okay sa kanya. Kasi meron pa siyang ibang problema. May kanya-kanya tayong kakayahan sa immunity, yung immune system natin. Kasi hindi pare-parehas yung problema na parehas tayo doon sa GERD. Pero hindi tayo parehas doon sa ibang problema mo. Katulad ko, meron akong GERD, meron akong acid rheuma, Yung iba merong GERD, merong diabetes, iba may GERD, may sakit sa puso, merong iba high blood. Yun yung merong iba may sakit sa kidney. Yun yung hindi pagkakaparehas. Pare-parehas tayong may GERD, pero hindi tayo pare-parehas doon sa ibang problema. Kaya minsan okay sa akin itong Kaya lagi ko sinasabi doon sa na hindi ko kayo hinihikayat. Sinishare ko na okay ito sa akin. Ngayon, nasa iyo kung gagayahin mo. Pero ang payo ko sa iyo, sa paggaya mo, wag mong gagawing habit agad na siya okay sa kanya, uminom siya ng isang tasa, inom din ako isang tasa. Hindi, tikman mo muna. Yun lang yung payo ko. Tikman mo muna. Pag lumusot sa'yo, nag-okay sa'yo, sige, go.
Ibig sabihin, walang ibang problema ang katawan mo na pwedeng makasama yung isang herbal. Hindi naman, pwede ka naman, hindi ka pwede dito, pero sa ibang tsa, pwede ka naman. Hindi ka naman pwede, kahit naman iba-ibang tsa, pwede. Bakit? Lahat yan, herbal. Ang herbal, hindi yan gamot. Ang herbal po, yan po ay mga additives po para sa ating katawan. Halimbawa, hindi tumuno ang katawan ko, mas maganda yung mint tea. Kasi sa pag-aaral, yung mint tea nakakatulong sa digestive system. Ganun. Magse-search ka, halimbawa, nakita ka ng tsa sa supermarket. Kung ano mo yung pangalan, search mo. May internet lahat tayo. Katulad nga, kaya ka nga nakakapanood ng channel ko. Ano? Kasi may internet ka. Search mo sa Google. Ano yung benepisyo ng, halimbawa, mint? Ano yung benepisyo ng mint sa katawan ng tao? Lalabas dun lahat. Benepisyo, ganyan. O sa AI. Sa AI. Dami, may AI na tayo ngayon. Ano yung benepisyo ng mint? Mint tea sa katawan ng tao. Lalabas dyan. Ngayon, halimbawa, chamomile tea. Ano yung benepisyo ng chamomile tea? Yun. Magpunta ka sa supermarket. Huwag ka munang bumili. Magpipicturean mo yung mga nakita mo doon, tea. Sige. Tapos, i-search mo. Ano yung mga benepisyo. Kung may minsan kasi mahal yung yung mga food supplement. Yan na usong food supplement dahil alam nila na kailanganin ng tao yan. Tamad na rin yung tao. Food supplement tulad na sinabi ko dati, pwede nating itanim yan. Yung iba, yung sa kanila lang, proseso na nila. Dahil marami yung tao na busy na. Hindi na kayang magtanim, hindi na kayang magpakulo nun, kaya instant na lang, iinumin na lang, yun yung inano nila. Kaya mahal yan. Tapos yun nga, maraming mga nagsalin-salin na magbebenta, yung tinatawag nating networking. Tapos sa networking pa, laki pa ng patong. Kaya nga maraming mga networker ang yumayaman. Kasi ba't yayaman sila sa kung papiso-piso lang, pa 5-5 lang tubo? Kung katulad lang ng sa sari-sari store na retail, paano sila yayaman? Kaya sila yumayaman. Ang laki ng patong, ang laki ng tubo. Yun lang yun. Kaya nagmamahal yan. Mga anong yan. Kasi malaki yung demand, malaki yung pangangailangan natin. Ang dahilan kung bakit malaki ang pangangailangan natin dahil dito sa makabago ginagawa natin. Unang-una, yung lifestyle natin bago, yung pagkain natin bago. Hindi yan ang design ng ating Panginoon sa ating katawan. Ngayon, yan ang ginagawa natin. Kahit ako, guilty ako. Hindi ako magkakaroon ng sakit kung ang design na pagkain ang ginamit ko, kinain ko. Hindi rin, pare-pares tayo. Pare-pares. Ngayon, humahabol tayo. Ako, hinahabol ko. Kailangan baguhin. Pero yung paghabol ko, hindi para lang sa sarili ko, para sa pamilya ko, ginagawa ko din. Yun, mahaba yung kwentuhan natin, di ba? Pero at least andun pa rin naman yung dahilan, ko pa rin yung low acid saka hyperacidity. Yun yung pangunahin na pagkakaiba ng dalawa. Yung hyperacidity, pag kumain ka talaga, ramdam mo na agad yung acid, yung hapdi. Unang-una, minsan pagkakain mo, trigger agad hanggang lalamunan agad yung hapdi. Nagkakaroon ka na rin ng heartburn agad. Pagkakain mo, agad-agad, may init. Yung isa naman, nagbo-bloated muna siya pag kumain. Bago saka pa siya iinit. Siyempre, ang acid nun, bababa din, nasa taas lang. Pero yung pagkain, nasa ibaba. Hindi makuha. Yun yung dahil mababa yung acid, hindi agad matunaw. Tapos saka pa pag, nagkahangin na siya, nag-bloated na siya, saka pa lang niya matutunaw yung pagkain, nakakalat na sa katawan yung acid. Kasi dala nung hangin at saka bula-bula. Kahit pakiramdam mo naman parang may nagsasaing sa loob ng tiyan mo, bumubula talaga. Mainit na yun. Kaya halos parehas yung pakiramdam ng low acid saka hyperacidity. Ang pagkakaiba lang, may ilang minuto o oras bago mo maramdaman sa low acid yung hyperacidity, yung init, yung acid. Doon sa hyperacidity talaga, ora mismo pagkain mo, ramdam mo na. Si kay Sir Jun Cabral at saka kay Sir
Leonardo. Ano, yan. Si Sir Leonardo talaga nagtanong niyan. Tapos si Sir Jun Cabral, yun, nasagot ko nung kay Sir Jun Cabral na nakaraan. Makakasama ba daw yung, yung sa PH9. Pinaliwanag ko na yan. PH9 maganda yan. Sa ating, kapag may acid tayo. Pero kapag mali yung pag-inom, katulad sabi ko, ang PH9 po kasi ay kaparehas siya ng, ng antacid. Nagpapalevel lang po yan. Kapag ininom mo ininom yung PH9 na hindi naman, bababa. Tataas yung yung alkaline mo. Pababa yung acid mo. Yun ang pagiging, mag-low acid ka. Pag nag-low acid ka, yung pinag-usapan natin, problema. Yan, Merry Christmas ulit. September 1 na. Ang pakiusap ko, Pasko naman, papasko nyo na sa akin. Pakisubscribe na doon sa mga hindi nagsusubscribe pa dyan. Gusto ko kasing lumaki yung channel para at least makabahagi ako ng mga kwento ko. Yung kwento ko, karanasan ko yan. Tapos nadagdagan ng kaalaman. Kaya siguro, mas maganda yung kwentuhan natin kasi bukod sa karanasan, napatunayan ng kaalaman. Training ako bilang isang prevention specialist. At yung mga kunento ko at sinare ko sa inyo nung matagal na panahon, tama pala tungkol sa prevention. Ingat!